Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Narito naman po tayo para ganapin o gawin ang ating pong ikatatlong episode ng ating pong Faithcast dito po sa ating pong Faithcast Ministry. So, ang ating pong ikatlong episode ay pagsagot pa rin po sa mga questions na amin pong nag-gather sa public. Nagaling po sa mga tao, mga kaibigan doon sa public places nung nagkaroon po ng interview si Sister Novs at si Cristel. At siyempre bago po tayo magbukas o magbuksan natin ang ating mga Bibles, kailangan natin na humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin and upang atin pong maunawaan ang gustong ituro sa atin ng Diyos sa mga oras na ito. At para sa ating panalangin ay hihilingan ko si Jess para sa ating opening prayer. Tayo ay manalangin, Ama naming banal na may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, sa ngayong oras, aming inihiling ang inyong presensya. Siya po nawa ang magpagitna sa amin, lalo tigit Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na magpaunawa sa amin ng inyong mga salita. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jess, sa panalangin. So ngayon mga kaibigan ay bago po namin sagutin yung mga questions o yung question na atin pong tatalakayin ngayon, ay papanoorin muna natin yung video ng interview ni Nobs at ni Cristel nung nakarang araw. So, tingnan po natin. Sige. Before tayo mag-proceed sa question ay gusto mo na namin itanong kung ano yung name nyo. Ikaw mo. Ali. Kaya. Bon po. Bon? Okay. Ali and Bon. So, ano yung mga questions nyo na gustong itanong? Para malista. First question po is, yung hindi po ba masama magpakain ng mga anak? Ayun, yun po yung atin pong video. Nakita niyo po doon, yung dalawang kabataan na interview ni Nobs at ni Cristel. Sino nga, Nobs, yung dalawang kabataan na ito? Yung lalaki po ay si Bon at yung babae doon ay si Ali. So, shout out dito sa dalawang kabataan Hi. na ito. So, ang kanila, actually mayroon silang dalawang questions, Pero sa ngayon, ang atin munang i-address or sasagutin Kay Brother gamit po Von. yung Bible natin ay yung kay Von. Na kung saan ang question niya, ulitin ko na lang po, hindi po ba masama ang sobrang pag-inom ng alak? So, yun po yung ating hahanapin yung sagot dito sa ating mga Biblia. Sa palagay ko, Nobs at Jess, yung naging ugat or dahilan kung bakit nagtanong si Von na kung hindi ba masama uminom ng sobrang inom ng alak. Kasi alam niya siguro, ang pagkakaalam niya sa Bible, may sinasabi rito sa 1 Timothy 5:23 na okay lang uminom ng alak. Okay lang. Basahin muna na siguro natin itong 1 Timothy 5:23. So ito, Brother Raymond, yung sinasabi sa 1 Timothy 5 verse 23, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ayun. Sa mga mahilig uminom, ito yung palagi nilang binabanggit siguro na ang Biblia sa 1 Timothy 5:23 sinasabi na Pwede uminom ng alak. wag daw tubig lang. Huwag daw. Kahit konting alak. Kahit konting alak pwede daw. So yun yung kanilang ginagamit. Pero sa ganung sitwasyon, ginagalang naman natin yung kanilang paniniwalang ganyan. Marahil siguro ay hindi nila masyado pang naintindihan yung sinasabi sa 1 Timothy 5:23. At yun nga po mga kaibigan, yung dahilan kung bakit mayroon po kami ganitong programa. Sapagkat sabi rin naman po sa Biblia, kailangan natin saliksikin ang Biblia, hindi lang basahin. Sa plain sight natin, kung ating babasahin, Jess at Nobs, yung 1 Timothy 5:23, parang sinasabi niya talaga na okay lang. Okay lang uminom ng alak. Okay lang uminom ng alak, di ba? Pero kung ating pag-aaralan ng mas malalim pa itong 1 Timothy 5:23, mayroong dahilan o mayroong mas malalim na dahilan kung bakit sinabi ng 1 Timothy 5:23 kung bakit pwede uminom ng alak. Ang tanong kasi rito, anong klaseng alak ito? Tama. Kasi sa Biblia po, para sa kaalaman ng lahat, mayroon pong dalawang klase ng alak. So mamaya, babasahin natin kasama si Jess at si Nobs kung ano yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat sinabi rin naman ng Biblia na kapag tayo nag-aaral ng Biblia,
kailangan ang magpaliwanag sa kanyang sarili ay ang Biblia, Biblia mismo. pa Biblia rin. mismo. Tama. Hindi tayo pwedeng, ito yung kahulugan yan. Hindi Oo. pwedeng ganon. Kailangan ay, kung mayroon tayong, bawa, nagbasa tayo ng isang talata, mayroon tayong question sa talata na yon, ang magpapaliwanag po noon ay ang ibang talata sa Biblia. So yun po yun, ang ganun po yung tamang pag-aaral ng Biblia. The scripture will explain itself. Itself, Yun yes. po. So ngayon, sinasabi nga kanina doon sa 1 Timothy 5:23 na huwag kang uminom ng tubig, Tubig lamang. lamang. Konting alak daw. Kailangan kailangan. konting alak para yung sakit Dahil ng sikmura mo ay gumaling, parang ganon. Subalit, ngayon, titingnan natin. Ang Biblia po kasi, kung tayo ay babalik sa original languages, di ba meron tayong tatlong languages sa Bible, Hebrews, Greek, at Aramaic. Apo. So, subalit, sa ngayon ay ating titingnan. Kung mayroon po kayong Strongs, yung may Bible na may Strongs, ibig sabihin po may Strong concordance. concordance. Ibig sabihin po, yung mga original na words ay makikita natin doon sa concordance na yun o parang dictionary yon. Kung ano ba yung, kasi sa Bible po, kung sa kaalaman ng lahat, ang Bible po ay nagbabanggit. Pag sinabi niyang wine, hindi lang agad yan isang klase lang. May dalawang klase yan. For example, dito po sa John 2 verse 3, pakibasa nga, Jess. John 2 verse 3. Sinasabi po rito, at nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Okay. Di ba, binanggit na natin niya kanina, yung 1 Timothy 5:23, ano? So, sinasabi doon, pwede daw uminom ng alak. Ay, masigit pang naniniwala, yung iba, masigit pang naniniwala na okay lang uminom ng alak kasi mismo, Binanggit. si Kristo mismo daw ay Gumawa ng alak. So, yun yung kanilang, yun yung pagkakaintindi ng iba. Pero kung halimbawa man yung iba nating mga kaibigan ay ganun yung kanilang pagkaunawa, naintindihan namin yon. Kaya nandito po kami ngayon at atin pong sinasaliksik ang ating mga Biblia para maintindihan natin at hindi tayo maligaw sapagkat kung sakali man at ganun talaga yung ating paniniwala na inaalaw ng Bible na uminom tayo ng alak at si Kristo mismo ay Gumawa ng ng alak. alak, ay parang talagang maiisip natin na okay lang uminom ng alak. So ano bang sinasabi ng Bible? So doon sa 1 Timothy 5:23 at John 2 verse 3, ang alak na tinutukoy diyan ay magkapareho. Ano nga sa Strong's, ano nga 'yon, Jess? Anong ibig sabihin ng wine diyan? So, yung wine po dito na binanggit sa 1 Timothy at sa John, kung titingnan po natin sa concordance, ang original translation niya ay oinos. Oinos. So ano bang ibig sabihin ng oinos? Kung atin pong titingnan ang ating mga concordance, ating pag-aaralan 'yon, kasi original languages yan. Ibig sabihin talagang matitrace natin, no, at just yung kung anong ibig sabihin ng wine na 'yon na inaalaw ng Biblia na inumin natin. Pero sabi doon sa 1 Timothy 5:23, kung iinuman tayo ng oinos, Kaunti. ng alak, kaunti lang. Konti lang. At dito sa John 2 verse 3 na ginawa ni Jesus Christ dito sa anong event 'yon? Anong occasion 'yon? Wedding at Wedding at Cana, di ba? So kasal 'yon. So anong sabi ni Jess? 'Yon ay oinos. Oinos. Na kung pa ating sasaliksikin, ito ay wine press or grape juice. Opo. So ibig sabihin, kumbaga, ito ay juice lang. Hindi siya fermented, hindi siya distilled tulad ng mga meron tayo ngayon. So tandaan natin mga kaibigan, ano? So mayroon pong dalawang ori ng alak sa Bible na binabanggit. At ito pong sa 1 Timothy 5:23 at John 2 verse 3, ito po ay ang mga alak na ito ay tinatawag na oinos, which we are allowed to drink this wine, this kind of wine. Pero sabi doon sa 1 Timothy 5:23, ulitin ko lang po, sa small amount. Ngayon, ano naman yung isang ori ng alak? Nobs, pakibasa nga Nobs sa Proverbs 20 verse 1 at mamaya tatanungin din natin si Jess kasi meron siyang reference doon sa Strong's na kung anong alak ang tinutukoy rito na isang uri pa ng alak. Proverbs 20 verse 1, Nobs. Proverbs 20 verse 1, sabi po dito, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Okay. Okay. Anong nangyayari daw sa umiinom nito? Hindi pantas at magulo. Tama naman, di ba? Kapag kapag ang isang tao uminom ng alak, ay talagang kahit yung tahimik na tao ay nagiging maingay.
Totoo. So napapansin natin yan at talagang, kasi nga nawawala sa sarili niya, hindi niya, kumbaga Hindi niya na-intoxicate siya. kontrolado ang Hindi, kanyang isip. na-impaired yung kanyang reasoning. Kaya kung makipag-reason out ka o makikipag-argue ka sa mga lasing, ay wala kang pupuntahan. Walang So, yun, kahantungan yan. Walang kahantungan. Anyway, ano bang klaseng alak ito, Jess? Doon Okay. sa Strongs, anong sabi dyan? So ito yung tawag original translation ng alak na ginamit dito sa Proverbs 20 verse 1, yayin. Yayin. O Yayin. yayin. So, take note mga kaibigan, yung unang uri ng alak is oinos, Oinos. Apo. which is, yun yung ina-allowed ng Bible. Subalit yung sinasabi sa Proverbs 20 verse 1 na Yayin. manunuya, na kapag uminom ka nito, yung magiging kang manggugulo at hindi ka pantas. Kasi kapag sinabing hindi ka pantas, ay talagang ano lang yung ginagawa mo. Kapag himasmasan ka na, mahihiya ka doon sa ginawa mo, parang ganon. So, ang tawag doon is yayin or yayin. Hindi ko alam kung ano yung tamang pag-pronounce niya. Yayin. Pero yun yung ikalawang uri ng alak na binabanggit sa Bible. So, yun yung hindi inaalaw ng Bible na inumin ng isang tao. Sa katunayan, kung ating babasahin yung Daniel 1, chapter 1, verse 5, ito yung tinanggihan ni Daniel at ng kanyang mga kasama na inumin. Kasi, kaya nga, ito yung naging dahilan kung bakit naging mas matalino si Daniel at ang kanyang mga kasama. Shadrach, Meshach, Abednego. So, ano yung pakibasa nga? Sino bang pwedeng magbasa sa atin? Daniel 1, chapter 1, verse 5. Anong sabi dito? Daniel 1 verse 5, at ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. At sila'y kakandilihin na 3 taon upang sa wakas niya mga tayo sila sa harap ng hari. So, si Daniel at ang kanyang mga kasama, hindi sila kumain ng pagkain ng hari. Hindi sila uminom ng inumin ng hari, which is kasama yung alak. Sapagkat alam nila kung anong klaseng alak yun. Ano yung alak na yun? Yayin. Yayin. Which is, yun yung hindi inaalaw ng Bible na inumin natin. Kung wala naman, actually sa Bible, may mga mabasa din naman tayo na inaalaw, actually sa Proverbs 31, 6-7, inaalaw yan. Pero sa mga kondisyon, hindi na natin siguro i-elaborate yon, pero siguro sa further discussion natin sa mga in the future, we will discuss Proverbs 31, 6-7. Kung pwede mga kaibigan, pwede po kayo mag-comment sa comment section below. And if you have questions about this text, we can discuss this once again sa iba pang mga episode. Pero malinaw dito po sa ating pag-aaral ngayon, Jess at Nobs, na ang yayin na binabanggit sa Bible is hindi inaalaw ng Bible na inumin natin. Ano po? Inumin natin. Sapagkat ito po ay manunuya. Ang taong umiinom nito ay nanggugulo at hindi pantas. Anong klaseng wine po ba o yung alak, yung yayin, kuya? Ito ay, kung sa panahon natin ngayon, ito yung, siyempre, yung nakakalasing. Intoxicating, kumbaga. Intoxicating na mga inumin. Actually, kahit naman yung oinos, yung inaalaw ng Bible na pwedeng inumin natin, ay, sabi nga dito ay kaunti lang dapat. Kaunti lang. Opo. Kasi nga, kahit, halimbawa, may mga tao kasi na mahilig kumain ng grapes, kapag nasobrahan sila, at sobrang busog ng grapes, parang na-intoxicate din sila. Parang lasing na din. Parang nalalasing din. Kaya nga Nahihilo. sinasabi ng 1 Timothy 5:23, kahit allowed yung inumin mong alak, maliit lang yung dapat inumin. How much more kung yayin yon? Ang tao. Lalo na. At isa din tendency kasi pag uminom tayo ng alak, halimbawa man, ito ay addictive. Nakaka-addict, di ba yung iba, mayroon to the point na sila nagiging alcoholism, yung nagiging sakit nila. So yun mga kaibigan, I hope na malinaw sa atin kung ano yung naisip-unawa ng Biblia sa atin. Kung ano yung pwedeng inumin at hindi pwedeng inumin. At kung iinuman tayo nitong oinos, Kaunti lang. at dapat nating iwasan itong yayin. Sa mga mahilig uminom ng alak, I hope na ito po yung maging malinaw sa atin, na maging mapanuri tayo kung ano yung tinuturo sa atin ng Bible. Minsan kasi yung ating binabasa ay hindi rin yung ating, kung paano yung natin siya naunawaan, hindi talaga pala yun. Kailangan muna nating hanapin sa ibang talata kung ano ba talagang ibig sabihin nito.
So ngayon, pupunta na naman tayo doon sa mga tao na mahilig uminom ng yayin o ng alak na nakakalasing. Sa 1 Corinthians 6, 9-10, babasahin natin ito para naman ay medyo masakit ang talatang ito, pero sabi nga din ng Biblia, the Bible, the Word of God is a double-edged sword na tumatagos hanggang sa buto. So kung tayo po'y masaktan, mga kaibigan, sa talatang ito, ibig sabihin buhay pa tayo. We still alive. And we can still change, or tayo pa rin ay pwedeng magbago doon sa ating kinagawiang gawin sa ating buhay. Sa 1 Corinthians 6, 9-10, pakibasa nga, Nobs. 9-10 po, sabi dito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang liko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalonya, ni ang mga mangbabae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi mangamana ng kaharian ng Diyos. Ano yung unang binanggit doon sa talata, sa 9? Ano mangyayari doon sa mga binanggit? Kasama po doon yung mga manlalasing or manginginom, kumbaga. Nung sabi doon, Nobs, sa 1 Corinthians 6, 9, pinakaunang words sa 9. Hindi, sabi dito ay, yung mga liko po ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. ng Diyos. Masakit talaga. So masakit yon, pero yung mga kaibigan, may oras pa naman tayo at mapalad tayo at nakita natin itong pag-aaral na ito, yung video na ito. Hindi, it is not an accident na inyong napanood at napag-aralan natin itong talatang ito. Kaya kung narinig niyo po ito, I hope na it will change your heart, it will change your mind, and absolutely it will also change your character into the character of Christ. So gusto nating lahat makasama si Kristo doon sa langit. Di ba po? So gusto namin na makasama din kayo at magkasama-sama tayong lahat doon kasama si Kristo. At sa huli pang dahilan kung bakit hindi dapat natin inumin itong nakakalasing na alak, itong yayin, sa huling talata mga kaibigan, bago kami magtapos, ay babasahin siguro ni Nobs, itong huling talata natin na mababasa natin sa Hosea 4:11. Ito rin just yung alak dito na binabanggit is yayin. Yayin din yung nakakalasing, yung intoxicating drink. Sige, Nobs, pakibasa ang Hosea 4:11. Okay po, para mas malinaw, babasahin ko po siya sa Easy to Read version, English po. Ang sabi dito, sexual sins, strong drinks, and new wine ruin a person's ability to think straight. So kung sa Tagalog pa po, mas malala yung kanyang, ang sabi po sa Tagalog, mas direct. Sabi dito ay, nangag-aalis ng kaalaman kapag ikaw ay gumagamit nito. Tama yun. Pero yung iba, di ba? Mapapansin natin. Pampatalino daw. Kapag uminom, gumagaling sa English. Pero actually, ang totoo niyan, gumagaling sa English, hindi naman siya gumagaling sa English. Nawawala lang yung kanyang hiya. Kumbaga parang Naging confident. Nagiging confident kahit hindi naman. Pero so yun yung dahilan. Actually, tayo naman, kaya nating mag-English. Kung mayroon tayong confident sa ating sarili naman siguro na kaya natin magsalita ng English. Pero, yung sinasabi ng iba na kapag uminom ng alak ay yung iba ay tumatalino, gumagaling sa English, ang katotohanan nawawala lang yung hiya, nagiging confident ka. So, tulad ng sinabi sa Bible, siguro mas papanigan ko yun at mas papaniwalaan ko yung Bible na kapag uminom ka talaga ng yayin, ng nakakalasing na alak, ay talagang mawawala yung iyong hiya at kaalaman or katalinuhan. It will ruin a person's ability to think. Kaya nga, yung mga taong lasing, makakakita ng away. Tsaka hindi rin sila kuya nakakapag-desisyon ng tama. Tama, yes. Kasi nga, wala sila sa tamang pag-iisip. Kumbaga, nung lasing sila, kaya nga yung karamihang crime na nangyayari, karamihang accident na nangyayari, ay involve yung mga tao na intoxicated ng alak. So, yun yung dahilan. So, kaya nga yung iba, yung mga tahimik na tao, yung sinasabi nila na dahil hindi sila manliligaw yung isang lalaki, ay hindi siya makapagtapat doon sa babae, iinom siya ng alak para daw lumakas ang loob niya. Which is mali, di ba? So, ang nangyayari lang sa kanya,
Na-turn off yung babae Oo, kasi pwedeng uminom siya. matulog yung babae. Pero Pwede ang yun. ginagawa lang niya, parang binabypass niya yung Opo. sarili niya para mawala siya doon sa kanyang consciousness talaga, yung 100% niyang consciousness, at nawala yung hiya niya. Kasi parang confident siya, hindi siya nakakaramdam ng hiya. Pero after that, doon na mararamdaman yung parang nahihiya na siya. Di ba minsan nga yung iba, nagawa ko pala yun, hindi ko alam. Parang gano'n, di ba? So anyway, I hope and I pray and we pray na mas naging malinaw sa atin mga kaibigan yung gustong iparating sa atin ng Bible. Let us always remember that there are two types of wine in the Bible, which called as oinos and yain. Ang inaalaw lang ng Bible is yung oinos na pwede nating inumin pero sa maliit, kaunti na amount. At yung yayin po ay sinasabi ng Bible, we should avoid. Kailangan nating iwasan ito sapagkat ito ay hindi maganda sa ating katawan. At higit sa lahat, ito po ay nakakapag-alis ng person's ability to think right. Mag-isip ng tama. So yun po yung ating pag-aaral ngayon. And if you have questions or clarifications dito po sa ating discussion about dito po sa tanong na tinanong ng ating kaibigan na si Von, pwede po nyo pong i-comment sa comment section below. And we will surely address your questions if you have any questions. Or pwede rin po kayong mag-comment kung meron po kayong karagdagan na gusto nyo pong sabihin o gusto nyo pong idagdag dito sa aming naging discussion. Actually, we can discuss sa mahabang oras, but I hope and I pray but through the help of God na naintindihan na nating lahat kung ano yung pinapaunawa sa atin ng Biblia. And so, thank you so much, Nobs and Jess, sa pagsama dito sa ating third episode ng ating Faithcast sa ministry sa pagdidiscuss ng mga questions ng ating mga kapatid. And as we close, let us close this study with a prayer. I will pray. Dakila naming Diyos, banal makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagsama sa amin, sa aming pag-aaral, at pagbibigay sa amin ng kaunawaan sa aming mga napag-aralan. Hinihiling namin, O Diyos, na magawa namin ang iyong kalooban, hindi sa aming sariling pangunawa, kundi sa iyo pong pangunawa para sa amin. Kaya't ibigay mo sa amin, Panginoon, ang wisdom na kailangan namin upang amin pong maunawaan ang mga bagay na nais mo pong amin pong gawin sa aming mga buhay. Help us, Lord, not to lean to our own understanding, but help us, Lord, to trust in your words. Thank you so much, Lord, sa lahat-lahat. Maraming salamat sa pagdugon sa amin dalangin. Patawarin kami sa imong pagkukulang pagkasala sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at see you po sa next episode ng Bye, ating guys. pong Faithcast.